Okay, so once again, good morning. And our lecture for today will be Module 3, which is e-commerce website creation. And then to inform you, e-commerce yung gagawin nating website kasi meron tayong store na gagamitin doon sa website natin para at least marunong kayo mag-set up ng store doon sa website. Okay, so what do you think are the requirements in building a website or an e-commerce website? Yung may mga experience sa web development or yung may mga idea. What's that? Yes. Siyempre, domain name. Ano pa? Anong pares ng domain name? Siyempre, hosting. Okay. So, alam niyo na yung dalawa. And the other one, kasi tatlo yan sila. What else? Backend, frontend. Ano? System. May frontend at saka may backend. So, who can give me the other one? The requirement. So, this is the one that will handle the security of our website. Anong tawag doon? Ano, sir? Any idea? Cybersecurity. Okay. So requirements for building an e-commerce website is the domain name, hosting, and the SSL. So yung SSL is the secure sockets layer. So yan yung magiging defender natin from the hackers. Yes. So yan yung magiging extra layer ng defense natin for those people or persons na gustong mag-hack ng ating system. Kasi some of the domain or the hosting providers has their own SSL na. So integrated na doon. But sometimes, if you tawag nito, purchase, lalong-lalo na yung mga mumurahin na mga domain and hosting, yung SSL nila or yung security, yung secure sockets layer nila, medyo mahina. And then parang vulnerable din sometimes doon sa mga high level na mga hackers. Kasi hindi lang naman tayo yung nag-upgrade ng security, di ba? Also hackers upgrades their things na ginagamit, yung mga gadgets nila. Kaya minsan mas malakas pa yung gamit na computer ng mga hackers kaysa sa government. Kasi maraming government agencies, lalong-lalo na ngayon, yung mga nahahack. Nagkakaroon ng mga data leakage sa data. Kasi nung nag-aaral pa ako, na-experience ko din mang-hack. So I try to hack the database of Department of Agriculture. Kasi gagamitin ko dun sa system na ginawa ko. So kailangan ko yung database ng tawag nito, variety of rice dito sa Philippines. So lahat-lahat dapat ng variety makuha ko. So para hindi na ako mag-research kasi tamad, di ba? Work smart. So gumawa ko ng parang tawag nito, duplicate na website ng Department of Agriculture para makuha ko yung database nila. So more than I think 100 plus na variety ng rice na nandoon na. So hindi na ako magre-research. So nandoon na yung ano ba yung mga common na sakit na para doon sa variety ng rice. And then mga common na peste na nakaka-attract sa ganung klase ng rice, and yung mga information pa sa rice na mga variety ng rice. Kasi kailangan ko yun siya kasi yung ginawa kong system is parang rice scheduling and monitoring system. Para yan siya intended sa mga nagbebenta ng tawag nito, mga pesticides, yung sa mga agriculture, tawag yan, agribusiness. Nagbebenta ng mga fertilizer. So intended yun para sa kanila. Kasi once na naka-register yung person, kasi mostly, di ba, charge to crop yung utang. So pag naka-register na yung person sa system and then
Alam niya yung variety ng rice. So, one click lang, nakaschedule na lahat doon. From first foliar, second foliar, kung kailan magsabog, mag-fertilizer, hanggang doon sa date ng harvest. So, hindi na mahirapan si owner ng business na mag-monitor pa or sige ka-text doon sa nangutang sa kanya kasi alam niya na kung kailan siya mag-harvest. So, inform na din yung owner. So, alam niya na kung kailan siya magsukot ba. So, tanan nga klase ng rice aran dito and then naka-text blast. So, gamit ko dati kay uso pa man ang mga tattoo, globe tattoo, di ba? May SIM para magkaroon sang data. So, amo nang gamit ko dati para mag-text blast and then nagamit lang ko sang SMS, ano to? Nga third party. SMS text blaster. Para mutong from visualstudio.net kay gamit ko. And then, isend niya. Gamiton ko tong app sa SMS Blaster. And then, tong SMS Blaster, amo naman tong mag-send doon gagamit ang broadband to the people na nakaregister doon sa system. So, yun yung mga problems, lalong-lalo na dito sa atin. Kasi sometimes yung budget, alam nyo na, di ba? Hindi lahat fino-focus doon sa upgrading ng kanilang mga system, mga security. So, yan yung basic na requirements sa pag-build, lalong-lalo na ng website. So, domain name, hosting, and then the SSL. So, tandaan nyo yan parati. Okay, next is choosing the right domain name. So, ito yung dapat nating tandaan when you are choosing your domain name, lalong-lalo na if you wanna venture into web development. So, para meron kayong masuggest if your client, di ba, wants to create or to build an website. So first is short is better than long. Why is that? What do you think? So kasi maraming tao na tamad, di ba? And then it is much easier to type and to remember yung mga short, lalong-lalo na short websites, di ba? Kaysa sa maghanap pa sila, ano nga yung spelling nung kwan, ganito, ganyan, kasi medyo mahaba yung website. So, they tend to leave or mas madali nilang makalimutan pag mahaba yung domain name. Next is, short is easy to remember and yung name na dapat yung piliin is yung mas madaling ma-remember. Lalong-lalo na yung mga acronym. For example, yung name mo is, para sa akin, Jetraljo L.E.P. Baredo. So, I can use my acronym, JEPB, para mas madaling maintindihan, mas madaling ma-remember. Next is easy to pronounce. So, don't use hard to pronounce words or letters na you want to use on your domain. Next is associated with your brand, syempre. So, pangit naman mag-create ka ng website and then iba yung brand name mo. Diba? For example, yung sa akin, kasi merong sometimes na naunahan ka, di ba? Naunahan ka doon sa domain name. So, hindi mo na pwedeng gayahin yun. For example, in my case, kung nag-start kami ng training, yung gusto ko sanang domain name is Jet Solutions lang. Jet Solutions. So, when I search Jet Solutions in the domain, kung available pa, so hindi na siya available. Kasi meron ng company na nauna ng domain name na ganun. So, what I did is, I added na lang web dev or web development or developer. Para kuwan din siya sa brand na ginawa ko doon sa branding kit. Kasi I am, kumbaga pa, I considered myself na that time as a web developer. So para mas madali na lang i-integrate, yun na lang yung dinagdag ko. So in your case, dapat yung domain name na ginawa niyo or gagamitin niyo is associated with your brand. Para mas madali niyong maintindihan or ma-remember. And then, avoid special characters. Ito yung pinaka-crucial. Kasi once na may special characters na kang ginamit, lalo sa website mo, so sometimes yung mga tao hindi na aware. So yung lalong-lalo yung mga first-time users,
or yung mga bago pa lang na nakarinig ng website mo. Diba? Kung minsan, yung iba nilalagyan nila yung ng dash, di ba? Para ma-separate yung words or yung mga acronyms. So yung iba naman, hindi nila alam na may dash pala. So sa ibang website sila pumupunta. So nare-redirect yung traffic ng website mo sa iba. So much better na avoid na lang using the special characters para mas madali. And then hindi na mislead yung mga users or yung mga magiging traffic or clients na bibisita doon sa website mo. So first is review. Short is better. Dapat easy to remember, easy to pronounce. And then very important it is it should be associated with your brand. And then you should avoid special characters. So yan yung mga tandaan. So pwede nyo pang i-rephrase yung mga domain niyo mamaya kung sure na kayo doon. Okay, next. Choose the right hosting. Okay, so who can read the first one? Sige, si Shael ka naglinis. Ha? Ay, sinong kan? Si Sir Gid ba? Lang. Okay. Extend. Okay. Sige. Okay, so in hosting, there are 3 types. So shared hosting, ito yung gagamitin natin. So one server lang yung gagamitin natin or isang hosting lang, but we can cater 100 websites. So in our case, one hosting lang. So shared hosting yung gagamitin natin. So one hosting. So isa lang yung lote natin. Pero marami tayong bahay. So yan yung mas madaling explanation para maintindihan. Kasi yung hosting, yan yung lote or yung lupa. And then yung website is the bahay. And then yung WordPress, yan yung mga ornaments na para ma-design yung bahay natin. Okay, gets? And then next is what? Who can read? Sige, sir. Yes, dedicated hosting means you own solely the hosting to yourself. So yan yung na-experience namin in web development, WordPress, nung nag-train kami. Kasi dedicated yung hosting, kasi may sponsor kami that time. So 2,000 plus yung web domain and hosting for 1 year. So parang 2,700 ata yung nagastos nila. Each sa amin. So 20 plus kami. And then yung nakagraduate lang is 19. Diba? Sayang yung iba. So dedicated hosting, it is your own web hosting and your domain. So ikaw lang isa yung may-ari. Next is, who can read? Sige, Christopher. Own. Okay, so reseller hosting. So ito yung ginagamit ng iba. So they purchase kumbaga pa, a premium hosting server so that they can cater large scale businesses. So they sell their hosting. Kasi ito yung in-offer sa akin last time ni Sir, yung taga Davao na bossing ko. So dito na lang kayo kumuha ng hosting sa akin. So 3,000 daw. O mas mahal man, Sir. Inaisip lang. Dito lang kami sa Makabarato kami. So doon lang tayo sa Makabarato. Kasi for web development purposes lang naman para hindi masayang din yung pera. Kasi mahirap na yung maghanap ng pera lalo na yung training, di ba? Actually, the training is free, the food is free, pero yung ganito, tayo talaga yung maggasto. Kasi hindi sila nakakuha ng sponsor. And then ganun din sa ibang trainings.
yung mga walang sponsor, kagaya ng Canva, so sila din yung bumili. But the thing is, yung Canva is much cheaper kasi sa 300 pesos, you can divide it by 5. So sa atin kasi, yung hosting is 2,000 plus. So we divide it by persons kung sino yung nandito. So what again is the three types of hosting? Shared hosting, dedicated hosting, and then reseller hosting. So when choosing a right hosting, you should choose a theme that best suits your needs. And then you can change as the need arises. So meron kasing iba't ibang hosting, klase ng hosting. Yung basic, yung standard, yung business, and then yung parang pang company base, yung pang malakihang hosting. So in our case, dun lang tayo sa standard. And then always remember to delete themes are not using to save space and then minimize the risk. Kasi meron sometimes na, di ba, free lang yung ginagamit natin mostly doon sa WordPress. So sometimes we install so many plugins na hindi natin na observe na kumakain pala ito ng memory doon sa server. So as much as possible, we will minimize sa paggamit ng plugin. So we will limit lang para hindi natin maubos lahat ng storage. Kasi sometimes yung storage is limited doon sa hosting na binili natin. So avoid, lalong-lalo na pag-upload ng mga pictures, images, to make sure it is in the minimal capacity lang or yung minimal lang yung size. Kasi para hindi masyadong overcrowded yung storage natin. Kasi yung iba, gusto nila high quality. So it takes space doon sa storage. So imagine, an image will, high quality image will take up to 3.5 MB. So how much more? I-times mo yan sa iba't ibang image na i-upload nyo doon sa website, di ba? So mas magiging crowded yung storage ninyo, and then matingala ka na lang, hindi ka na maka-upload ng image. So sometimes nag-occur yan kasi full na pala yung storage. So delete na naman. So imbes na set up mo na yung website, delete ka na naman. So masisira. So yun yung risk. So next is WooCommerce. So sino na nakarinig ng WooCommerce? Ikaw, sir? Yes. So in WordPress, the most common na ginagamit para mag-create ng isang e-commerce or isang shop is WooCommerce. So in WooCommerce, also there are premium. So meron din free, yung mga basic lang. So yan yung gagamitin natin in setting up our own shop. So WooCommerce has features like add products and services. You can configure payment options. So pwede dyan, direct sa PayPal. Okay, sir. Direct sa PayPal, direct din sa bank account, and etc. Cash? Cash? Depende, sir. What if your client is in the other side of the earth? Alangan naman, di ba? Padala niya pa yung cash sa Airbnb. COD. Also, there are features like cash on delivery. Ganun. So, but mostly naman, na-experience ko is when my client tasked me to set up the shop in WooCommerce. So, mostly, pumapasok agad sa card na yung bayad. So, from card to card. Para mas safe. Kasi sometimes, if you use other modes of payment, baka lalo yung mga third party, baka saan pa pumunta yung pera. So much better na nakaset up na, and then pasok ka agad sa card mo. And then configure shipping options. So yan, kung pwede ka bang mag door-to-door shipping or pick up, pwede doon i-configure. Then configure customer communication. So yun yung mga
kung sa Shopee pa, mga, tawag ito, ano ba? Yes. Yung mga lang na yung mga nagli-legit check. So, importante din yan na i-include. And then, messages. So, yung mga private message doon sa shop, pwede yan i-set up. So, yan yung WooCommerce. Yung mga basic na functions ng WooCommerce. And then, there are many plugins and themes that can be used for free. So, ito yung mga checklist na or dapat nating tandaan when using free plugins and themes. First is, can read. Sige, ma'am. Tulon sa ma'am, tulon. Okay, so only use tools that you can search, find, install inside WordPress kasi mahirap na pag ikaw yung mag-install. Baka may mga malware, software, or mga phishing na something. Tingala ka na lang, bigla lang nakakangin mo website kasi nag-use ka ng third party or ikaw mismo nag-install na hindi galing sa WordPress. So yan yung mga risks. Next, who can read? Next is, sige, Shail. Sige, why? Ano bang reason? Kuwari, yung isang plugins or theme ay hindi na na-update. Bakit? Okay. So, there are sometimes you will encounter na hindi siya magagamit. Kasi hindi lang naman yung plugin yung na-update. Also, WordPress itself. Kasi sometimes hindi na siya, tawag nito, nagko-connect or nagko-coincide doon sa WordPress. Kaya kailangan nating, or kailangan ng plugin na mag-update din para makasabay doon sa updates ng WordPress. And then, next. So, why do you think na dapat doon ka lang sa WordPress mismo maghanap ng mga plugins? Dapat hindi ka gumamit ng mga external sites para lalo na yung mga unsafe na sites para mag-download and upload ng plugins. Bakit? Avoid malware, yes, suspicious tawag nito, softwares. That can be one. What else? Okay, yes. And also some of the themes, kasi themes yung pinag-usapan. Some of the themes, iba yung expected mo kaysa sa mga pa merong expectation versus reality. So, yun yung pinakita niya, binili mo pa, kasi meron ng ganyan separate sa external website ka naghanap, binili mo yung theme, pero iba yung expectation mo, di ba? Iba yung pinakita nila. And then pag install mo, pag migrate mo doon sa WordPress, iba yung pinakita o iba yung result. So merong mga ganun na instances. Expectation versus reality. Next is, si, si sir naman dyan. Okay, so bakit? Sige sir, ikaw na lang. Kaya ka mo nagbasa. Yes. Also, when a plugin has many users na, and lalong-lalo na high rating, high star rating, ibig sabihin, yung integrity niya is maganda or yung tawag nito, yes, yung liability, and then yung tawag nito, efficiency ng isang plugin is maganda.
So, mas maganda na lang yung tested and proven. So, dyan yung pumapasok. Next. Why do you think website security is important? So, natakil natin earlier. Hindi masudlan og mga puti. Yes. To avoid data leakage. Ano pa? Hindi lang sa data. Ano pa? Yes. Lalo na if you have e-commerce. Kasi lahat ng mga bank accounts nila nakapasok na sa website mo. Nakita ko yan when I develop my client's website. Lahat ng account number ng mga customers niya, alam ko. So to protect also, not yourself, also your clients, your customers. Ano pa? Ano pa? To protect yourself, to protect your clients. Okay, so to have your business running smoothly, pwede. And also, yung pinaka-importante is, hindi masira yung website mo. Data breach. Yes. Kasi, pag hindi secured yung isang website, some will destroy it or alter it. For example, hindi mo napansin yung account number na ginamit mo sa payment. Yung account number ng hacker na. So tingala ka, wala sang kwarta, may gasulod pero may kabakal. Iyan nagalito ka hacker. So, siya nang profit sa imo nga business. So sometimes we need our website secured. So if you will venture also in cybersecurity, you can upgrade your website security in your client. So you can research that also to add layers of security in your website. Okay. Securing your WordPress site. So first is, a hacked WordPress site can cause serious damage to your business revenue and reputation, syempre, di ba? So most of the time dito sa Philippines, sira na yung reputasyon ng mga security ng website ng government. Kasi marami ng cases na data breaches, di ba? Data leakage na nangyayari. Kasi hindi sila nagfo-focus or yung kanilang budget is not focused on the security. So naapektuhan yung tao, lalong na tayo, di ba? Kasi yung information natin, yung mga lalong-lalo na yung mga private information is leaked online or dun sa mga hackers. So they can or they will know what our password is. Kasi mostly of the Filipinos, lalong-lalo na yung mga mother, yung mga hindi masyadong techie, yung hindi masyadong creative sa kanilang mga password. So doon na nila kinukuha yung password sa birthday, di ba? Kung kailan ang date ng marriage, di ba? Anniversary, ganun. Birthday ng anak, pangalan ng anak. So madali na lang makuha yung data. Next, hackers can steal users' information. So ito na yung sinasabi natin. Password and install malicious software that can even distribute malware to your users. So once nag-purchase yung client mo or yung user doon sa site mo, so may paaman bang software gali. Pag-click niya dito sa buy me na na-install na or na-send na doon sa IP address or doon sa unit ng user mo. So hindi lang ikaw yung napektuhan, yung mismong user mo din or yung mga consumer. So masisira yung reputation mo in your business. And worse, you may find yourself paying ransomware to hackers just to regain access to your website. So yan yung ginagawa minsan, nilalak nila yung website mo. And then magsisend lang sila ng text file na give us $100 or $100,000 para ma-unlock yung website. So nakatry din ako na yan, experience ako sa isang company ni Mrs.
company nila. Kasi pangit yung naggawa ng system ba? Kami sana yung gagawa. So nahack yung database nila and then merong text file ransomware. So dapat magbayad sila ng 500,000 pesos para ma-unlock yung website ng bako. Hindi nyo na kinanglan bayaran. Basta mayara ka mo sa backup. Kung nag-backup ka mo permi, pwede nyo na siya i-restore. Tamo itong gisuggest ko kay Mrs. And then, gumana. So, nagamit pa rin yung system nila. And then actually, hindi na kasi na-upgrade yung system doon sa company. Sayang. Million yung binayad nila, pero yung na-expect, yung expectation sa system is mahina. So actually, doon sa system pa lang yun, 1.5 million yung binayad sa developers. So sa isip ko lang ba, kung ako lang nakakuha sila eh. So 1.5 million nga na, pati unit, i-provide ko. Pati unit, pati ang server, para mas secure, di ba? Di sila, one lang i-provide system, tapos salin pa sa pharmacy nga system, imbis nga hardware. So, wala. Sira. And then, iba pa yung bayad pag nagpapamaintenance sila. Pinapapunta pa yung mga taga Manila. Mahina. Yung pan. Diba? Sayang yung 1.5 million. Hindi sana ako naging pulis noon. Pag nakuha ko yun. Nagpatayo na sana ako ng agency doon sa Takurong para sa mga aspiring programmers. Kasi sayang yung talent ba ng local, di ba? Unlike na doon mismo ka kumuha ng mga local talents, sa iba ka pa kumuha and then mahina din pala yung security, so useless. Unlike na kumuha ka dito sa local, accessible, di ba? Anytime na gusto mong pa-update, magpa-maintain, nandiyan ka agad. Tapos mas maliit pa yung babayaran. Kahit 500K lang, di ba? Malaki na yan. So any question? None? Sure? Sige. Oh. GCash, actually GCash ang gamit natin. I-kuha na lang sa ila, sir, i-share na lang ang number. Kay wala man ko cellphone kay gilabay sa akong anak ba. Buwak ang screen niya, mahal kayong pa-repair. Hmm. Yes. Hmm. First and foremost, dapat hawak niyo talaga yung mga password, yung email, security. Kasi sa email yan nag-umpisa. Dapat yung email niyo meron kayong two-factor identification. Lalo na mag-install kayo ng Google Authenticator. Kasi ang maganda sa Google Authenticator, randomize every minute. Meron random numbers. Every minute siyang pinoprovide para yun yung magiging authentication number para makalagin doon sa account niyo. Diyan kasi yan nagsisimula dapat sa inyo. Hindi kahit kagaya ko, kahit gaano katagal na yung account sa Facebook, minsan hindi talaga yan napasok. Kasi nagsimula siya sa email ko. Yung email ko may two-way authenticator. Diyan nakalagay din yung phone ko if I don't have my other cellphone. Kasi nag-text ng OTP. If wala yung authenticator talaga, randomized. So, first and foremost, mag-start talaga yun sa inyo, yung security. Hindi doon sa ibang website. Para yung integrity nyo is secure nyo rin. Mabypass nilang authenticator pero meron din yang OTP and then confirmation sa email mo. Sometimes kasi hindi naman talaga perfect lahat. Kaya meron tayong many ways para doon sa security. So meron ding mag-send ng OTP kasi dalawa yan. Kaya two-way factor. Pag type ng password may authenticator, meron din OTP. So hindi naman yan nila makukuha yung OTP pag hindi nila hawak yung SIM card mo. So dapat dalawa. OTP and authenticator. Ano pa?
Yan yung mga basic experience ko lang. Question pa? Okay. Application siya na from TikTok. Ah. TikTok is kapag download mo yun, bibigyan mo yung pag-detect nag-aalaw ka na pwede nilang lagyan Phone mo. phone mo na malaman kung ano yung sa site, tapos yung details. Okay. Actually, hindi lang yan. Lahat yan ang app sa cellphone mo. Kasi once you install the app for free, yung kapalit niyan is your information. Hindi, kasi ikaw man nagkuhan. Ikaw nag-install at saka gi-accept mo. So, kasalanan mo na yan. So, actually, lahat ng app, hindi lang mga ganun na app. Yes. Hindi lang TikTok, lahat-lahat na app na install mo sa cellphone mo, lalo na yung mga free apps. So, yung kapalit niyan is your information. Tapos matingala ka lang may mga number na nagte-text, di ba? Na unknown. Tapos alam nila yung name mo. Yan. Yes. Yes. So, yan yung disadvantage pag nag-install ng mga free softwares. Ang kapalit kasi niyan is your information, numbers. So, be mindful if you're installing. Basahin nyo muna kasi tayo, puro check lang ng check eh. Nagmabadali. Diba? Yan yung mga Pilipino. So, hindi lang Facebook, hindi lang TikTok, lahat yan. Lalong-lalo na yung mga naka-install na dyan sa cellphone ninyo. So, binayaran nyo na yan ng free, yung information ninyo. Sometimes kasi yung mga modern na app, may mga virus. Hindi yan talaga may iwasan, may mga malicious file. So, if you want, lalo-lalo yung mga crack, may mga virus talaga yan. Pero sometimes naman, may mga alam ka na parang author. Yung sometimes medyo safe siya, ganun. Kasi ako, gumagamit din naman ako ng mga crack na apps. Yung kay Thumper, sa tawag ito, Pirate Bay. Yung parati kong ini-install or dina-download yung kay Thumper na yung or si Thumper yung author. Kasi parang siya lang yung nakita ko na parang legit. So meron virus pero yung virus na yun, yan yung tweak doon sa software para magamit mo ng free. Pero hindi lang natin alam, di ba? Baka nagmo-monitor pa, kaya niyang kontrolin yung camera, di ba? So, ganyan naka-risky yung mga pag-install ng mga apps, lalo na doon sa mga gadgets natin. So, may mga tao talagang ganun. Hindi natin maiwasan. And then, hindi naman kung minsan hindi natin na observe. Kasi tayong mga Pilipino, install lang na install eh, kasi libre. Sabay sa uso, di ba?